Hi guys! Kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe para makasali ka sa ating pa-promo. Hi naku guys, $70 na. Naging 38 na lang. Ang daming nabawas na dollars. Ang laki ng nabawas. Grabe. Muntik na akong mag-quit. So, yun nga guys, kung pinapanood mo tong video na to, baka nabawasan din yung revenue mo. At sa video na to, isi-share ko bakit siguro ako binawasan. Kasi, baguhan lang akong YouTuber kagaya mo, as in wala din akong alam masyado. Na-experience natin to dahil baguhan nga tayo. Hindi tayo aware, hindi tayo na-inform, kumbaga na-experience natin yung pagbawas ng revenue is, wala naman sabi sa atin na, wag mong gawin yan, wag mong gawin to. Ang laki ng nabawas, guys. Out of $70, almost 71 na. Paggising ko, ang nakalagay, $38 na lang. So, magkano natabas? Akala ko pa naman makaka $100 na ako. So, nag-research ako. Tinanong ko din yung ibang kakilala ko kung anong nangyari sa kanila. Kung na-experience ba nila to or hindi. Kasi nakakagulat. Imaginein mo meron akong nag-trending din kahit papano. 15,000 views din, mga 14,000 views, 10,000 views, 8,000 views. So, ina-expect ko, yun ang kikitain ko, or ina-expect ko, pagdating ng cut-off, baka naman makasali na ako doon, kasi diba malapit ko nang mahit yung $100 threshold para makasahod ka ng first time. To my surprise, nag-inform sila or nag-notify na i-refund umano ng advertiser yung mga ganito kasi nagkaroon daw ng misleading daw or na miscalculate or basta ibabawas daw yung nakalagay na doon sa revenue ko. Ang sabi doon sa, hindi ko na kasi na screenshot sa kabusitan ko kasi hindi ko na sinave. Pero at least napanood mo to, na-experience ko to, i-share ko sa iyo kung bakit ko yung naranasan or ano yung ginawa ko para at least wag mo nang maranasan. So ito na nga guys, iwasan mo na lang ang ginawa ko na paggamit ng playlist or nakisuyo ako sa mga kaibigan ko, please pakiwatch naman yung playlist ko kahit wag mong panoorin, just keep it playing, wag mong i-skip yung ads. Nakiusap kasi ako ng ganong tulong sa mga kilala, sa mga relative, even by myself, kasi meron kaming 4 na laptop, 1, 2, 3, 4, meron kaming 5 na laptop, meron kaming ilang cellphone, 1, 2, 3, 4. Meron kaming 5 na cellphone sa bahay. So, ina-expect mo, 'di ba? Tulungan mo yung sarili mo na i-play yung ads, wag i-skip yung ads, i-play yung mga video. Mami. Oh. So, feeling ko 'yon. Yung playlist na continuously, 'di ba, hinahayaan lang natin. Hindi pala gusto 'yun ni YouTube. At hindi din pala ni YouTube gusto na i-play mo ang sarili mong mga videos. Although, nag-gain nga siya ng revenue, nadadagdag siya kasi hindi mo in-skip yung ads mo, di ba? Tuloy-tuloy mo yung play yung mga videos mo. At the end of the day, after nilang ma-calculate or ma-review yung revenue mo, late na nila, i-aabiso sa'yo na, hey, may anomalya, may hindi. Kumbaga, yung reflection ng revenue mo na estimated pa lang, mababawasan siya dahil ganito, i-refund di umano ng advertiser. May way kasi si YouTube sigurong i-detect itong mga ganito, siguro sa IP address, kasi I believe, ang sabi nung friend ko, isang internet kasi, isang IP address na yan. E paano kung meron kaming 5 laptop, meron kaming 5 cellphone? Siyempre, feeling ko dun na natanggal yung pinakamalaking tabas or pinakamalaking deduction, natanggal almost magkano yun. Nakakainis. Alam mo yun, sobrang pinaghirapan mo, pinagpaguran mo. Ito pa nakakabwisit. Tingnan mo, yung kay kay Alex Gonzaga kung nag-trending na ang estimated niya
2 minutes lang kasi yun, or 3 minutes or 4 minutes lang, kasi showbiz ano lang yun kumbaga chismis ganon. So ang span lang nun is 4 minutes time span lang nung video, 4 minutes lang, and naka-earn siya ng 14,000 views. Syempre, to my surprise, natuwa naman ako na nag-earn siya ng almost $9. Imagine, almost $9. So, nakakatuwa naman ka ako. Meron din naman ako mga ibang 12,000 views lang. 10,000 views. So, nangyari, ina-expect ko yung iba, ganun din ang pwedeng earnings. Aba, alam mo, nung tinabas na ang earnings noong isang 14,000 views na yun. From $8 ha. From $8. 8 point something. Naging $0.28 lang. Tingnan mo. 0.2 lang. Diba dating estimation is magkano? Dating estimation ng revenue ko almost $9. Tapos naging 0.2 lang. Naging 0.2 something lang. So, ganun ako nadismaya. Alam mo, isang buwan kong pinagpuyatan yung YouTube channel ko kasi newly monetized lang ako. Kumbaga, nagmamadali tayo na mahit natin yung threshold. Nagmamadali tayo na mahit natin yung $100. Tapos, hindi tayo aware na may mga bawal pala. So, alam mo yun? So, mapapayo ko na lang sa'yo, kung pinapanood mo to, huwag ka nang mag-playlist. Kasi, yung mga friend ko, nag-playlist sila gamit ang internet nila kung saang parte man sila ng mundo. So, iniisip mo, counted na yun, di ba? Alam mo, walang nadagdag. For the past 4 days, imagine, for the past 4 days, walang nadagdag. Ang dami ko din namang view. So, hindi ko man na malaman kung paano mag-calculate si YouTube ngayon. Isa pa nga pala, yung sinasabi nilang watch to watch ba yun? Isa ding ayaw ni YouTube yung ganun kasi baka sa playlist din sila kasi ganun siyang ginagawa sa mga watch to watch playlist to playlist tayo, yun ang sinasabi nila. Watch to watch. So kahit ibang internet sila, ibang location nila, still hindi din sila counted. Yun ang mga sources, basta playlist. So, kung may kisuyo ka sa mga relative mo, manood per individual video ka mo. Huwag gamitin ng playlist. Kasi wala naman ako ibang ginawang violation para tanggalan ng ganun ka daming Pero ang pinaka-aminado talaga ako, yung playlist talaga. Madami akong playlist sa YouTube channel ko. Kasi para, di ba, hindi na ako mahirapan makisuyo, manood ka dito, manood ka. So, big no-no yung playlist. Big no-no na panoorin mo sariling video mo. Kasi walang kwenta, walang mangyayari. At the end of the week, after a week pa kasi ako binawasan. So, di ba, ilang days ka nang super excited na, wow, $70 na ako, $30 na lang. $100 na.